Center, isa sa bawat tatlong may kapansanan sa pandinig ang biktima ng pangmumolestya o panggagaasa. Ang masaklap, tila hirap sa pagsasampa ng kaso mga biktima laban sa mga nagsamantala. Maririnig pa nga ba ang matagal na nilang sigaw ng katarungan? Katahimikan ang bumabalot sa mundong kanilang ginagalawan. Sa ekspresyon ng mukha at kumpas ng mga kamay lamang nila na ipaparinig ang kanilang nararamdaman. Sa Pilipinas, maliit na bahagi lamang sila ng populasyon. Kaya madalas, ang isinisigaw nilang mga karapatan tila nababalot na lamang sa katahimikan. Ipinanganak na bingi si Luisa. Hindi niya tunay na pangalan. Hindi man daw nakakarinig, ramdam niya ang hirap na dala ng kanyang kalagayan. Ayon sa Philippine Deaf Resource Center o PDRC, 3 sa bawat 5 bingi sa Pilipinas kabilang sa mga pinakamahihirap na pamilya. Makailang beses na raw niyang sinubukang maganap ng trabaho pero walang gustong tumanggap sa kanya. Diskriminasyon umanong dahilan kung bakit napagkakaita ng oportunidad ang ilang tulad nila. Ang anak ni Luisa, higit pa sa diskriminasyon ang dinanas. Bingi rin ang 8 taong gulang na anak niyang si Nena. Hindi rin niya tunay na pangalan. Pero sa kanyang kamusmusan, isang masaklap na karanasan ang kanyang pinagdaanan. Pinagsamantalahan ang mura niyang katawan. Sinubukan namin kausapin si Nena pero nanatili itong tahimik sa isang tabi. Tila kinikimkim pa rin ang sakit na naranasan mula sa sariling kadugo. Sa pag-aaral ng PDRC, 6 hanggang 7 sa bawat 10 menor de edad na babaeng bingi sa bansa ay nakakaranas ng sexual na pang-abuso. Agad daw ipinagbigay alam ni Luisa sa mga pulis ang nangyari sa kanyang anak noon. Pero may malaking balakid kaya nahirapang makuna ng pahayag at iba pang impormasyon
si Nena. Paano kung pag wala yung makalipas ang isang taon, iniimbestigahan pa rin ang kaso at nananatili sa laya ang sospek. Mula imbestigasyon hanggang maisampa sa korte, tila hirap ang mga binging biktima sa paghahanap ng katarungan.